Alam na alam ito ng mga nagmamaneho sa mga siyudad sa Pilipinas. Titingin ka sa relo mo tapos mapapasimangot ka na lang, na traffic ka na naman, araw-araw na lang. Hindi lang ito simpleng abala. Yung besina, usok at dami ng sasakyan na hindi naman umuusad nakakapikon na talaga. Ang traffic sa Pilipinas ay sintomas ng mas malalalim na problema, sobrang dami ng tao, hindi sapat na infrastruktura, at kultura na nakaasa sa kotse. Ang laki ng epekto ng traffic sa ekonomiya, bilyon-bilyong piso ang nawawala bawat taon. Para makahanap ng solusyon, kailangan muna nating intindihin ang mga dahilan ng problemang ito sa traffic. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang dami ng sasakyan sa kalsada. Mabilis ang pagdami ng tao sa Pilipinas nitong mga nakaraang dekada, kaya dumami rin ang mga nagmamay-ari ng kotse. Dahil dito, hindi na kayang magkasya ang mga sasakyan sa mga kalsada natin. Isa pang dahilan ay ang hindi sapat na infrastruktura. Madalas sira ang mga kalsada, hindi malawak at madaling bahain kapag tagulan. Kulang din ang mga pampublikong transportasyon, kaya napipilitan ang maraming Pilipino na gumamit ng sarili nilang sasakyan. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil sa hindi maayos na pagpaplano ng mga siyudad, kaya naman malalayo ang mga bahay at matagal ang biyahe. Makikita ang epekto ng mga problemang ito sa mga siyudad sa buong bansa. Ang Metro Manila, ang ating kabisera, ay isang malinaw na halimbawa ng matinding traffic. Ang EDSA, isang pangunahing daan na tumatahak sa gitna ng siyudad, ay kilala na sa sobrang traffic. Kapag rush hour, abutin ka ng ilang oras para lang makausad ng ilang kilometro. Ang Cebu City, ang pangalawa sa pinakamalaking siyudad sa bansa, ay nakakaranas din ng matinding traffic. Ang makikipot na kalsada at mabilis na pagdami ng tao ang dahilan ng problema sa traffic dito. Kahit ang Davao City, na dating kilala sa maayos na daloy ng trapiko, ay nakakaranas na rin ng matinding traffic dahil sa patuloy na pagdami ng tao at pag-unlad ng ekonomiya. Kailangan ng iba't ibang solusyon para matugunan ang problema sa traffic. Kabilang dito ang pamumuhunan sa moderno at maayos na pampublikong transportasyon, pagpapalawak at pagsasaayos ng mga kalsada, pagpapatupad ng mas mahigpit na batas trapiko, at pagtataguyod ng responsableng pagmamaneho. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang ay ang pagbabago sa kultura na nakaasa sa kotse at paghikayat sa paggamit ng pampublikong transportasyon. Ang pagpapaunlad ng infrastruktura ay isang mahalagang solusyon. Malaki rin ang maitutulong ng mga makabagong teknolohiya tulad ng intelligent transportation systems para mapabilis ang daloy ng trapiko. Bahagi 5, pagbuo ng mas maayos na daan, pamumuhunan sa pampublikong transportasyon. Ang pampublikong transportasyon ang gulugod ng isang maayos na sistema ng transportasyon sa siyudad. Pero sa Pilipinas, ang pampublikong transportasyon ay matagal ng problema dahil sa hindi maayos na sistema, siksikan at hindi maasahan. Para mahikayat ang mga tao na iwanan ang kanilang mga pribadong sasakyan, kailangan nating gawing mas kaakit-akit ang pampublikong transportasyon. Ibig sabihin nito ay mamuhunan sa moderno at malalaking sistema tulad ng bus rapid transit lines, light rail transit systems, at subways. Bukod sa pamumuhunan sa mga bagong infrastruktura, kailangan din nating mapabuti ang kahusayan at pagiging maaasahan ng mga kasalukuyang pampublikong transportasyon. Mahalaga ang pagsasama-sama ng iba't ibang uri ng pampublikong transportasyon para mas madali ang pagpapalit sakay mula sa bus, tren, at iba pang uri ng transportasyon. Bahagi 6. Pagpapalawak ng mga oportunidad, ang pangako ng mas maayos na infrastruktura. Mahalaga ang pagpapaunlad ng pampublikong transportasyon, pero hindi lang ito ang solusyon. Kailangan din nating tugunan ang problema ng hindi sapat na infrastruktura. Ibig sabihin nito ay mamuhunan sa pagtatayo ng mga bagong kalsada, tulay at overpass para mabawasan ang traffic sa mga kasalukuyang kalsada. Kailangan din nating mapabuti ang kalidad ng mga kasalukuyang infrastruktura. Nitong mga nakaraang taon, dumami na ang interesado sa Intelligent Transportation Systems o ITS. Gumagamit ang ITS ng teknolohiya para mapabuti ang kahusayan at kaligtasan ng mga sistema ng transportasyon, tulad ng traffic monitoring at real-time traffic information systems. Bahagi 7, mga batas sa kalsada, pagpapatupad ng mga batas trapiko.
Mahalagang infrastruktura at pampublikong transportasyon, pero hindi natin dapat kalimutan ang disiplina ng mga tao. Mas lumalala ang traffic at mas nanganganib ang buhay ng mga tao dahil sa hindi pagsunod sa batas trapiko. Kailangan ang mas mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko para mapigilan ang reckless driving, illegal parking, at iba pang paglabag. Ang pagdami ng traffic enforcers, lalo na sa mga lugar na matraffic, ay makakatulong para sumunod ang mga tao. Ang pagpapatupad ng mas mabibigat na parusa para sa mga lumalabag, tulad ng mas mataas na multa at suspensyon ng lisensya, ay makakatulong din para sumunod mga tao. Ang mga CCTV camera na nakalagay sa mga intersection at pangunahing kalsada ay makakatulong para mahuli ang mga lumalabag at makag-issue ng ticket. Pero hindi sapat ang pagpapatupad ng batas. Kailangan din nating itanim sa mga tao ang paggalang sa batas trapiko at responsibilidad sa ating mga kalsada. Bahagi 8, pagtutulungan para sa isang layunin, isang responsibilidad ng lahat. Hindi lang responsibilidad ng gobyerno ang paglutas sa problema sa traffic. Kailangan ng pagtutulungan ng lahat, kabilang ang pribadong sektor, mga organisasyon ng mamamayan, at bawat isa sa atin. Malaki ang maitutulong ng pribadong sektor sa pamamagitan ng pag-promote ng carpooling at flexible work arrangements sa kanilang mga empleyado. Maaring makatulong ang mga organisasyon ng mamamayan sa pamamagitan ng pagsusulong ng mas maayos na pampublikong transportasyon, mas ligtas na kalsada, at mas mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko. At bilang mga mamamayan, responsibilidad natin na maging bahagi ng solusyon sa pamamagitan ng paggamit ng pampublikong transportasyon hanggat maaari at pagiging mas responsable sa pagmamaneho. Bahagi 9, isang mas maliwanag na daan, isang kinabukasan na malayo sa traffic. Mukhang malala na ang sitwasyon ng traffic sa Pilipinas, pero hindi ito imposibleng solusyonan. Sa pamamagitan ng pamuhunan sa moderno at maayos na pampublikong transportasyon, pagpapalawak at pagpapaunlad ng ating mga kalsada, mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko, at pagtataguyod ng responsableng pagmamaneho, makakalikha tayo ng mas maayos at sustainable na sistema ng transportasyon. Kailangan ng sama-samang pagkilos at patuloy na pagsisikap ng lahat ng sektor ng lipunan. Pero sulit ang lahat ng ito para sa isang siyudad na hindi matraffic at masarap tirhan. Isipin mo ang isang kinabukasan kung saan makakarating ka sa trabaho o paaralan sa oras, mas malinis ang hangin, at mas ligtas ang mga kalsada para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Mahaba at mahirap ang daan patungo sa isang Pilipinas na walang traffic. Pero ito ang biyaheng dapat nating tahakin.